ako, I Am Worldwide Unfold, A Journey Unfold by Arlene Basilas. Ayun pang itsura po natin. Itsurang hindi nagsuklay. Ayan. And syempre po, no? Ayan. So, kagaya po na nabanggit po natin kanina, no? I'm a former OFW. So, naniniwala po ba ang lahat na ang lahat po ng ginagawa natin ay meron pong dahilan? Patay pa naman po kung tayo pa may dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Nasa I Am Worldwide. So I do believe po na meron po lahat tayong dahilan. And ang pinaka-deepest why po talaga natin isang pamilya natin. Tama po? Yes, tama po. Ang isa sa mga deepest why po natin or pinaka-deepest why po talaga natin isang pamilya natin. So ito pong aking pamilya, no? Aking tatay at nanay. And, aro- wait lang po. So, ayun pong aking pamilya, no? Apat po kami magkakapatid. So, ako po yung pangalawa sa panganay. So, nag-abroad po kasi ako, turning 21. Ayun na sa mga bats ko po, ako po yung pinakabata. 21 years old po ako nung nag-abroad. Ayan. And syempre po, no, sa isang bagong, paano ba sabihin? Yung ngayon pa lang or noon pa lang, no? So, way back po ayun, no? 21 years old na mag-abroad, ano po ang kaalam-alam sa ibang bansa? Wala po, di ba? So, experience po ang nagain po natin. No? So, pero ang maganda po kasi doon, along the journey po, no, marami talaga tayong matututunan sa buhay natin. Ayan na. So, doon malayo sa pamilya, ganun talaga OFW. Yung po yung consequences ng isang OFW, ang mapalayo pa sa pamilya. Pero wag na po nating paano yun, no? So, ayan. So, syempre, sino nga ba si Mentor Arlene before siya nag-I Am Worldwide or before niya nakilala si I Am Worldwide? So, actually po, 10 years po ako sa abroad. 6 years po ako sa Taiwan. 4 years po ako mahigit sa Japan. 4 years and 6 months po ako sa Japan. Pero yung kwento ko po ng sa Taiwan, wala po akong mahagilap na picture na. Kasi yung Facebook ko po, no? Yung matagal ko ng Facebook pa is nawala, nandun lahat din po yung memories ko po sa Taiwan and Japan. Kaya konti lang po ito, no? So yung sa Taiwan ko po na hindi ko na po makalkal yung mga picture kasi nilak po ni Facebook yung aking dating Facebook. Kaya wala po akong makalkal. Pero 6 years po ako sa Taiwan. So ang sabi ko po kasi noon, 3 years lang ako kasi kontrata po doon is 3 taon. No? So nakaka-relate yung mga galing Taiwan, no? So 3 taon po ang first contract. So sabi ko noon, after 3 years, uwi ako ng Pilipinas kasi gusto ko ulit mag-aral. Ang nangyari, pag uwi ng Pilipinas, 45 days lang, bumalik ulit ng ibang bansa. Bakit ubos na yung inuwi mong pera? So, bumalik ulit ng Taiwan sa hanggang maging 6 years yung natapos natin kontrata doon. So, naging cycle ulit ng buhay ko, no? So, yung sa 6 na taon, ganun ulit. Pero, no, so, dahil nga ambisyosa tayo. Ambisyosa din po, no? Dahil nga, so, nung time po kasi na nasa Taiwan ako, no? So, hindi rin po naging ganun kadali. So, yung company po na napuntahan ko doon is humina. Nag-lay off ng mga tao, nagtanggal ng mga tao, nagbawas na, nagpauwi ng mga tao. Ilan lang po kaming natira? 3. 3 lang po kaming natira doon sa kumpanya na iyon. Pero doon sa 3 taon na, ay 3 tao po na yun, no, talagang lumaban din naman at kasama po ako doon. Kasi no, may mga pinaglalaban. May mga pinaglalaban pa po tayo ng time na yun, kaya nag-stay po ako doon. Pero maganda po doon nung nasa Taiwan tayo, hindi kahit na ganun yung nangyari sa trabaho ko before, no? So, may mga magandang kinalabasan pa rin naman po. Ayan, no. So nag-decide ulit tayo, no? Nag-upgrade. Nung time na napapanahon ng Japan, so open country ang Japan that time. Nag-open sila ng mga opportunities. Pero ito po ang naging challenge kasi dun sa requirements, no? So, kailangan daw at least 2 years graduate and with experience dun sa papasukan mong trabaho sa Japan. Ako po ay college undergrad. ang requirements po nila to at least 2 years graduate, no? So hindi po pasado dun pa lang sa sa standard nila or dun sa qualification nila. Pero hindi tayo nawalan ng pag-asa. Ano pang mapupulot natin doon? Never give up. Never give up. So, ayun po, no? Hindi ang posible nagiging ay ang imposible nagiging posible. Ayan, yun po yung naging ano na ano. So, imposible ako makapasa kasi sa requirements pa lang hindi na ako pasado. Tapos, ang pangalawang requirements doon, dapat daw naka-align doon sa papasok, applyan mong trabaho. Ang trabaho ko po sa Taiwan is electronics. Ang open po na trabaho doon sa agency na napuntahan po namin is food processing. Ang layo po, no? Ang layo po na experience, walang-walang experience. So, ang ginawa po namin, dahil nga
dahil nga sabi, pakitype nga po sa ating chat box kung tayo po ay nagte-training, lagi to natin itong mapupulot kay Mentor TJ Villanueva. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gumawa po tayo ng paraan. No, isang taon po ako, after ko po ng Taiwan, no, isang taon po ako nag-stay ng Pilipinas. So, yung ina-applyan ko pong trabaho is food processor, food processing. So, may kinalaman sa pagkain. Ayun po, no, ang ginawa po namin, no, nag-apply po, nag-ano po kami sa palengke, nagpunta kami sa mga palengke. Kasi ang trabaho po doon na pupuntahan po namin is yung mga processed food, yung mga parang longganisa, tocino, ganun. Ang trabaho doon sa food processing na yon. So ang ginawa po namin noon, ano po kami, nag-ano po ako sa palengke. Nagkuha ng experience sa palengke, yung taga-plastic ng tocino. Di ba yung tocino is bilog, ano siya, ganun pahaba ng, tas may plastic. Ganun po, nagganon po ako sa palengke for 1 week. Pabalik-balik ako sa palengke, no? So, yun po yung ginamit nating experience para makapasa po tayo sa Japan. Yun po kasing requirements. So, kailangan meron kang experience at least, no? Doon sa field na papasukan mo doon. And we are thankful and blessed kasi nakapasa po tayo papuntang Japan. So, ito na naman ang ano, ang challenge. So, mag-aaral po ako ng 4 months ng Japanese language. Eh, syempre, yung pag-aaral po na yun, hindi po libre. Syempre, nung time na yun, ilang buwan na po ako dito sa Pilipinas. So, yung ipon, palabas, walang papasok. Challenge po ulit, no? So, ang maganda po yun, no? Ang maganda po doon, no? Pakitay po ulit, God will provide. God will provide talaga kasi merong ipo-provide ang Diyos sa'yo na something na magagamit mo, no? So, hindi man direkta na ibibigay niya sa'yo yung gagamitin mo, may mga tao siyang gagamitin para, or tools na para, yun ang maging tools mo para makuha mo, no? Yung mga gusto mo, ay gusto po natin sa buhay. So, ito po yung mga naging kasama ko doon. Actually, 17 lang po kaming babae. So, the rest po is mga Japanese na. 17 lang po kaming babae doon sa company na yan. May konti lang po kami pero malaking kumpanya po iyan. Ayan po ano. And syempre, ito yung mga naging kasama ko. Ito pong picture na nasa kabila, naka-B-sign sila. Hindi po B-sign na lahat sila ay business partner ko na. Ano? So yung time na po iyan, bago lang po ako dito sa I Am Worldwide. No? Bagong-bago po. Hindi po bilang isang business partners ko sila. Yung tipong nung nalaman nila na may pinasok akong isang negosyo or opportunity, ano. So, naging kantsawan po ako. No? So, ano na po yun, expected na po yun, naging kantsawan po ako. Kasi nakikita po nila ako nagaganyan. So, makikita nyo rin po ulit mamaya kung bakit ako nagaganyan. Ayan, no? So, ano po yan, naging thankful naman po ako sa mga naging kasama ko din kasi yung tatlo po dyan is naging downline po natin. Oh, di ba? Naka-join po natin yung tatlo dyan. Pero hopefully, and I pray, lahat ng nasa picture na yan soon, magiging kasama po natin sa negosyo. Ayan. And syempre, ayun, wait lang po ano, bigyan ako ng excitement. Ayun. So, dahil nga po sa pagpapatuloy natin, no, nang nakita natin yung ganitong negosyo, so paano ko ba siya nakita pala? Yun ang umpisa. Paano ko ba nakita or nakilala si I Am Worldwide? No, pinapakilala ko pong aking mga angel mentor, no, ito pong dalawang ito, si Mentor Mike Vicente and Mentor Lay Vicente po. Sila po yung dalawang tao po ano na ang dahilan kung bakit ko po nakilala si I Am Worldwide. Ano? So, nung time po kasi na iyon, tinok po ako pinakilala po ako kay Mentor Lane no, ng isang tao, pero yung tao po na yun, ano, so hindi ko na po malala yung pangalan. Ayan, no, pero ang maganda po iyon, no, sila po yung nakilala ko talaga, no, sila po yung naging mentor ko. Ayan, so prinesentan po ako ni Mentor Lane, pero hindi po ako agad nag-join. Hindi po ako agad nag-join mga ilang months pa. And then, syempre, inad ko po sila, no? So, pina-follow ko po yung mga pinopost nila, especially po Mentor Mike. Ayan, no? So, pina-follow ko po, nilalike ko po yung mga post nila. So, inaabangan ko po yung mga ano nila. So, until one time, minessage po ako ni Mentor Mike. Hi sis, sabi niya ganyan sa akin. Thank you sa pag-like mo. Sabi niya ganyan, ito ganyan. So, interested ka na ba to join? Hindi ko na rin po kasi makita yung convo, parang something na ganun po yung naging message po ni Mentor Mike po sa akin. Ayan, no? So, mga ilang araw, hinintay ko pa po yung syempre sahod, OFW po na meron po tayong hinihintay na sahod. Hinintay ko pa po yung sahod bago po tayo nag-decide. Ayan, to cut the long story short, ayan, nag-join po tayo as gold package. Ayan po, yung kasi nung time po na yun, ang naintindihan lang po natin is yung barley. Yung barley kasi maintenance po ng pamilya.
Maintenance po ng nanay at tatay ko yung barley. So, ang ginawa po ni Mentor Lay nun, no? So, binigay niya po yung kalahati sa pamilya ko, yung iba, no? Binigay niya po, no? Tapos yung iba napadala po sa Japan kasi nasa Japan pa po ako nung time na yon. Ayan po. And syempre, 2021, ito na po yung kwento. Kwentong full-timer na. Pakichat nga po yan kung sino po yung mga full-timer na po dito, no? So, kwentong full-timers na. Full-time, no? So, nag-full-time po tayo or umuwi tayo ng Pilipinas. Nagdesisyon tayo, no? For the longest time ng buhay natin sa ibang bansa. So, nakapag-desisyon po natin na mag-full-time na. Ayan, so hindi tayo natakot. Bakit po pandemic kasi yan? Kasagsagan po ng pandemic yung time na yan. So, hindi po tayo natakot na dahil nasanay tayo sa ibang bansa na meron tayong sahod after bago magkatapusan. Hindi rin po tayo natakot umuwi ng Pilipinas na alam nating wala tayong aasahan kundi sarili lang. Tama? So, nag-full time po tayo na taong 2021. So, ang nangyari, na-quarantine po ako sa Makati for 7 days. Ayan no, paglabas ng quarantine, saan po ako dumiretso? Hindi po sa bahay namin. Dumiretso po ako sa apartment po ng mga mentor ko. Lahat ng gamit ko from Japan, dyan ko po diniretso sa apartment po ng mentor ko. No, sa taas po ng apartment nila. Hindi po ako agad umuwi sa pamilya ko. Ayan. So, syempre, no, sino pang excited sa May 11, Eagles Momentum Event? Yun po yung unang event na ko no ng bongga. Pakita po bongga. Ito po siya. Yung naka-blue po ang social tignan. Parang alam mo yung mga talagang bigatin. Ayan no. So kiniklaim na po talaga natin na talagang bigatin po tayo no. Bigatin po kasi napakaganda po ng kumpanya natin. So ito po yung event na yan. No, and syempre, introducing din po yung mga mentors po na talaga namang all-out support din po. Our mentor po, no, Mentor Mike Maglinaw, yung ating napakapoging host kanina. And syempre, our Mother Eagle mentor, Mentor Ikay po na napaka-supportive po talaga. Ayan po, no, so makikita niyo po mamaya kung saan po galing yung picture na yan. Ayan. And syempre, sabi nga po na kasi nating naririnig, kahit nung nasa ibang bansa ako, ano ba tong sinasabi nilang law of association? No? So, ganun pala yun. Kailangan mo idikit yung sarili mo sa mga taong katulad mo mag-isip or katulad ng vision mo na nakikita. Ayan. And nung time na yon, itong GGS, hindi ko po alam kung ano po iyan. Hindi ko po alam kung anong meron dyan. No? So, sabi ng aking mga mentor, no, mag-GGS ka, mag-full-time ka sa GGS. So, nagpunta din naman ako, yes, mentor. Nagpunta tayong GGS. Hindi naman natin kilala itong mga taong to. Nakikita lang natin sila sa Zoom, no? First time ko din naman silang makita nung lumipat na po ako dito. So currently din dito po tayo sa GGS. First time ko din po silang ma-meet in person. So I'm thankful po dito sa isang taong to si Mentor Dre. Tumulong sa akin maghakot ng mga gamit. Ayan, no? So ito po ang isa sa ating mga mababait na mentor po ng MVP. Ayan. And ito po, no, nakikita po natin yung mga taong ito, pamilyar naman po siguro tayo, no? Kasi mga Eagles po, yung karamihan po dito. Na dubidid nandito po sila sa ating Zoom. Ayan. Kung nakikita po natin sila, no, lahat po nang nandito sa pictures na ito halos, no? So ilan na lang yung meron pero I believe soon sila na din, no? Meron na pong kanya-kanyang resulta. Ganun pala yun, hawa-hawa. Kaya pala siya tinatawag na law of association. Kasi mahahawa ka. Kasi nakikita mo sa kanila, ganito yung gusto nila, ganito yung dream nila, ganito yung goals nila. So, mahahawa ka din sa kanila. Ganun po yung nangyari. And lahat po halos ngayon is may mga kanya-kanyang resulta na din. Ano? And syempre, meron din naman tayong tinatawag na ito po, no, business partners turns into family. Yung tipong kahit nasaan yung isa, nandun din yung isa, nandun din yung iba. Ito naman po yung mga taong naging parte po ng buhay po natin or parte po ng buhay natin na kung saan, no, malaking tulong na nakasama din po natin sila. And syempre, ito na po yun. Nung nasa ibang bansa po tayo, meron lang po tayong mga Zoom, meron lang po tayong mga tawag dito, mga video call. Yun lang po yung naging buhay po natin nung nasa ibang bansa po tayo. Kahit na late na po minsan, pumapasok pa rin po sa Zoom para lang po maka-attend ng mentoring. Kapag po pala may gusto tayong matutunan, meron tayong isang meron tayong bagay na gusto, ano? So, gagawa mo din talaga ng paraan para matutunan. Tama po? So tayo po bilang isang OFW po, no, minsan hindi ako nakakasabay sa mentoring. Minsan patapos na, ganun na. Minsan patapos na yung mentoring. Pero ang maganda po doon, nandun po yung eagerness ko na matuto sa mga mentoring. Ayan.
So, sa mga hindi pa nakapasok diyan, pwede pong humabol. Charing. Ayan na. And, ayan, sa kaka-attend po natin ng mentoring, marami po tayong natututunan. Kasi iba-ibang mentor po yung may mentor po sa atin. And thankful po tayo sa ating team kasi hindi talaga nawala yung habit na every Sunday talaga nagsiset po ang aming team, no? Mentor Len, Mentor Mike, ng ganitong mentoring. Malaking tulong po iyon para sa atin, lalo po sa mga OFW na pwedeng yung mga hindi talaga nakaka-attend ng mga live training, mga ganun. So, pwede pong makapulot din po tayo through mentoring. And ano, so yung journey po natin, ganito lang po yung naging buhay natin doon. Meron po diyang time, no, hindi ko po mahanap, no, nasa trabaho po ako. No, naka-uniform, wala po ata dito. Naka-uniform po ako, pero umattend pa rin po ako ng mentoring. Ayan kasi meron pong wifi yung company po natin, no? So kapag break time at merong mentoring papasok, no, pupunta sa locker, no, minsan pa sa CR. Ayan, so ganun po yung naging buhay natin para lang po matutunan natin at makasunod po tayo. And something po na may matutunan po tayo. Kasi magagamit po natin yan in the future, yung mga mentorings na yan. Ano? And syempre, nung nag-full time na po tayo, ito na po yung kwento, no? Nung nag-full time po tayo, sa kaka-attend ng mentor, hindi po natin napapansin, napapasama na po pala tayo sa mga ganitong recognitions. No? So, hindi ko rin po ma-imagine yung sarili ko, nandyan po sa mga ganyang poster. Kasi dati, nagla-like, nag-heart lang po tayo sa mga nakikita natin sa mga GCs. No? So, one time, makakarating din pala tayo sa mga ganyang, um, sorry po, medyo sinipon. Ayan na. Tawag ito, napapasama na din po yung pangalan natin pala sa ganyan. Mapapasama din po pala yung pangalan natin sa ganyan. Ayan, so nagugulat na lang po tayo, no? Ay, nandiyan pala ako. May achievement din pala ako, no? So, hindi talaga natin siya mamamalayan. Once na nagpapatuloy-tuloy tayo, nagtutuloy-tuloy tayo, no? Na gawin yung negosyo, na sumunod lang po tayo, no? Sa mga nauna sa atin. Mapapasama at mapapasama po pala tayo dyan. Ayan. And syempre, ilan lang po yan. So, yung iba, hindi ko rin po makalkal. Hindi ko na din po makalkal. Syempre, sa Team Wealth Builder, Team Eagles, meron din po sa Team MVP. Ayan, no? Na mga ano po natin mga naging achievements din naman po tayo kahit papaano. Ayan, syempre ito ilan lang din po no sa mga na pili po natin no sa office transaction. Kung kaya naman po hindi naman po nakaka-attend sa office or nakakapunta sa office dahil OFW, okay lang po iyan. Kasi I do believe po one time kapag umuwi kayo ng Pilipinas, excited din po kayo magpunta sa ating opisina. Tama po? Ilan lang po ito sa mga naging office transactions po natin. Though marami po yan, pinili lang po lang po talaga natin yung iba. No? Eh syempre, ito ang nakakatuwa. No? So ako po ay taong mahiyain. Naniniwala po ba doon? Huwag na po kayong kumontra, totoo po iyon. No? Ako po ay mahiyain. So wala po akong masyadong picture din. Kasi super mahiyain nga din po ako talaga. No? Ayoko po nang nagpipicture, nagsisi-selfie. No? Pero dahil sa negosyong to, kailangan mo palang gawin yon. Bakit po? No? Kasi narinig po natin sa ating mga mentor, kung gusto mong kumita, kailangan mong magpakita. So, kailangan nakikita ng tao kung anong ginagawa mo para maniwala sila sa'yo. Ayan po, naging tao po tayo ng LBC, naging laman ng LBC, no? Na ganyan po tayo magpadala. No, so kilala na nga po tayo ng yung mga LBC staff dito malapit po sa atin. Halos lahat po kami dito, no. So kilalang kilala na po ng LBC staff. So ayan po yung mga ilan sa mga naging transactions po natin sa LBC. And syempre, journey po natin yan, no. So nakakatuwa lang yung dating mahiyain, ngayon kumapal na yung mukha. Kumapal na yung mukha, no. So selfie dito, selfie doon, no. Kailangan magpakita talaga. And syempre, no, ito po nakakatuwa din, isa sa nakakatuwa sa mga journey natin, no, sa naging journey po natin. Yung taong dating ayaw nagsasalita, ayaw humaharap sa tao. Ayan, nag-offline IBP na. Nag-offline IBP. So, nag-conduct po tayo ng IBP po sa province. And with our, ito po kanina yung picture po ni Mentor Ika at ni Mentor Mike. Dito po galing. Kasi nag-IBP po kami, nag-gather po tayo ng IBP sa Tarlac. And super thankful po tayo sa support po ng ating Mother Eagle. And syempre po ng ating mentor po na si Mentor Mike. Ayan, no? So, nag-offline IBP po tayo sa province. And syempre, meron din naman tayo mga online IBPs na nag-gather na din with our team. Siyempre, nung una, nagko-connect tayo sa ating Team Wealth Builder no Mother Team. And siyempre, dumating po tayo sa time na siyempre, yung ating leaders din, so nagkakanda ka din po ng IBP. O, di ba? And siyempre, paunti-unti po iyon. And siyempre, ayun no, ito din po, nakakatuwa din po ito.
Achievements. So, dahil nga po, di ba nabanggit ko po kanina, ako po ay nag-join po ng gold package. Ayan. Ako po ay nag-join po as gold package. After ilang years, no, nagpa-upgrade po ang ating company. So, grinab po natin iyon. Hindi ko po ikinakahiya yung pinang-upgrade ko po dyan ay pinangutang. Hindi man po ako nangutang nung nag-join kasi alam po natin ng FW may sahod, OFW po ano, may sahod. Ito po nakakatuwa nung nag-upgrade ako, pinangutang. Hindi ko po yun kinakaya, pinangutang po natin yung pinang-upgrade po natin. Kasi bakit? Nakita po natin ang kagandahan kapag ka ikaw ay naka-Jade package. Tama? Ayan, nakukwento po ulit natin yan mamaya. Ayan, no? Nakapag-upgrade po tayo, no? Into Jade package. And along the journey po, ano, may mga achievements din po tayo, though little achievements, pero we're thankful din po, no, sa mga achievements na ito mukhang pagkain, dance incentive po kasi yan. Yung mga incentive na malalaki, hindi natin nakukuha, no, pero yung mga palance incentive ng team, no, so kainan talaga, no, ano po natin, na achieve po natin, nakukuha po natin. Nakakatuwa lang din po at nakakatawa kasi pagdating pala sa pagkain, kayang ihit. Na-joke lang po yan. So, ito po no, so from Eagle, ay from MVP, Wealth Builder no, so meron pa incentive ang ating team, Wealth Builder, ang ating mother and father mentor no, sa Taal Vista Hotel, sa Tagaytay, no, nagtagaytay po tayo dyan with our mentors, no? So, lunch incentive din po yan. And syempre, from Team Eagle, so Mentor Ikay, thank you so much po sa ganitong pa-incentives. No? So, EDSA Shangri-La, so, ang social ng mga hotels, no? Social ng mga kainan. First time ko pong dito sa Pilipinas, so first time ko pong makapasok ng mga ganyang buffet na ang sosyal. Masarap ng mga pagkain, daw hindi po tayo mahilig or mahilig din naman po tayo sa pagkain. So, nanibago lang po tayo sa mga klase ng pagkain din sa hotel na yan. No? Hindi po natin kilala yung mga pagkain. So, nakilala lang din po natin sila. Pinakilala po yung mga pagkain sa atin, no? And syempre, ang maganda po, no? Ako po ay galing sa Taiwan. Ako po ay galing sa Taiwan. OFW po ako sa Taiwan. Pero yung ibang lugar diyan, doon napuntahan na natin yung Taipei 101. Yung ibang lugar diyan, hindi ko rin po napuntahan. Bakit po, no? Hindi po ako nagtutur doon. Ako po ay nagtatrabaho. So, syempre, kapag ka nag-tour ka doon, nag-travel ka doon, gagastos. Tama po? Gagastos ka talaga kasi magkano din ang mga pamasahe and pagkain doon. No, pero nung last year po, ano, nakasama po tayo sa travel incentives po ng Team MVP. Sabi ko noon, babalikan ko ang Taiwan at Japan pero hindi na magtrabaho. Mamamasyal na lang. Next. Ewan ko kung naalala pa yun ni Mentor Lay. Nung sabi niya ano yung gusto mong maano, no? So, yun po yung sinabi po natin. So, next time po, no, so Japan naman yung pupuntahan natin. Ayan na. So, nakasama po tayo sa travel incentives po sa Taiwan. And ito po, no? Siyempre, sa journey po natin, hindi lang po laging ikaw. Yung po yung lagi nating naririnig, no? So, hindi lang dapat laging ikaw. So, introducing our team po, no? Team Boundless Empire. Hindi ko po alam kung nandito po sila. Mag-ingay kayo, mga Team Boundless. Nandyan ba kayo? Pa-type naman one kung nandyan kayo. Ayan, no? So, ito po yung ating team na growing team na inuumpisahan. Ano? So, from Davao si Tita, ito po yung isa sa ating leaders po sa Davao. Ayan, no? Eh, syempre, from Korea, international, no? Boundless. International, from Korea, nandito din ata siya, no? And syempre, meron din tayo sa Taiwan na na-meet po natin nung nagpunta po tayo sa Taiwan. Ayan. Syempre, meron din tayo dito sa Pilipinas. Yung kasama lagi natin dito sa Manila. Itong dalawang ito, no? Meron din tayo sa province. So, soon, nagsiset po tayo, sineset pa po natin yung schedule or yung day na pwede natin silang puntahan doon. Nag-usap naman na po kami nung ating leader sa Cagayan, no? So willing din po sila na mag-expand po tayo doon. Ayan. And syempre, ang nakakatuwa, ito po na nag-upgrade po tayo ng Jade package nung November 9. Ito po nakakatawa. Dahil nga po alam natin ang benefits na naintindihan na po natin ang benefits kagandahan ng ikaw ay naka-executive Jade VIP package na tinatawag. Oh, VIP na. So, nakakatuwa. Nag-upgrade po tayo ng Jade package ng November 9 na magnet po natin. Bakit paano? May nag-join po sa atin ng Jade package November 11. Ilang araw po? 2 days lang. No, may nag-Jade package agad. May napa-Jade package agad tayo. Ito po yung si Tita sa Davao. No, regional sales manager po siya. No, sa Davao. Isang malaking kumpanya din po yung kanyang kumpanya doon before. Pero ngayon retired na po kasi siya. And after 1 month, ano, so
Nahirapan po, nahirapan magpa-mover. No? Medyo challenging po. After 1 month, December, pumasok po itong isang Jade. Ah, 'di ba Jade Magnet? Kailangan lang pala may ma-unlock tayo para may mga kailangan lang may ma-unlock tayo para sa ibang mga pintuan. Eh, yan po ano? Eh, yan po yung nangyari po sa ating journey din sa pagkakaroon ng VIP parts or pagiging part ng VIP package na Jade. Ganun pala yung kagandahan. Ano? And syempre may mga executive package din naman po tayo. Ano, so ito po yung mga yon. Ito po yung taga Cagayan. Shout out. Nandito nakita ko yung pangalan niya kanina. Si Mentor Jerin, no, from Cagayan. No, mahataw din doon. And syempre ang ating Manila, Tarlac po ano, na team. And ito pong nakakatuwa. Hindi nasama yung isang ano slide. Ito po yung nakakatuwa. Dahil nga po sa law of association na tinatawag, lahat ng mga nakita natin sa pictures kanina, no, na mga family po natin dito sa GGS, no, our second family na dito sa Manila, no, sa GGS po tayo. And meron na po silang kanya-kanyang sasakyan. Doon po sa hub po kasi namin before, isa po, po isang hub. So sa sampung iyon, dalawa na lang kaming walang sasakyan doon. Ano? Sa dalawa na lang, pero yung sa dalawang yun, hindi pumayag. Pakita naman po huwag kang pumayag. Hindi pumayag na hindi rin magkaroon. Shout out po kay Mentor Kevin, no? Kaming dalawa po. Yung dalawang huli, no? Last two standing. Ano? Pero hindi, syempre, hindi kami pumayag na hindi rin kami maging part or magkaroon ng resulta. No? So, yun po, kung dati sa isang sasakyan, naalala ko po, hindi ko rin po nakalagay yung pictures, nagpunta kami sa Baguio with that time, magkakasama kami, kaming ano po, sa hub po namin. Magkakasama po kami umakyat ng Baguio. Saan po napunta yung target? Malapit sa gitna. Tama. Malapit sa gitna. Hindi ba, first time ko pong magganyan, maghawak, hindi ko ano-anong pangalan yan, Archer, tama po, kasi hindi ko alam, tama po ba? Yan no, Archer po ba ang tawag dyan? First time ko pong magganyan, pero sa paggaganyo, yung una, hindi ko pa po talaga alam, hawakan kung paano nalalaglag yung pantusok, ano ba yung tawag dun, yung ano niya, yung araw niya, hindi ko alam hawakan. May isang mentor na nag ano po sa atin, nagtuturo kung paano, kung paano gawin niya, kasi hindi ko po alam, first time ko pong umawak ng ganyan. First time ko pong makakita ng ganyan actually ng totoong ganyan. Meron po yung maliliit yung sa pader, yung ginaganyan lang. Meron pong ganun. Pero yung ganyan po, first time ko pong makakita ng ganyan. Ng archer, patawag ganyan. Kung yun man po ang tawag dyan. No? So, sabing ganyan, bitawan mo, sabing ganyan, edi binitawan ko din. Saan po napunta? Malapit na sa gitna. Ayan, no? So, ito po yung naging ano po natin, naging motivation din po natin, no? Nung tayo po yung nag kasi nung pinost ko po yan, ilang araw po before po ng katapusan, ng April 30. So, nirepost ko po siya ng April 30 nung alam na po natin. And sure na po natin na-hit natin yung unang ginol po natin. Ayan, no? Nakakatuwa lang po, ano? And syempre, sabi dito, if you want something you have never had, you must be willing to do something you've never done. Kapag ka may gusto po tayong isang bagay, wag po nating sukuan. Ano, at the end of the day, at the end of the day, tayo din po yung magiging masaya. Tayo po yung magiging fulfilled. No? You must be willing to do something you have never done. Yung mga inakala mong hindi mo kayang gawin. Ano? So, yung imposible mong gawin, no? Imposibleng mangyari, imposible sa'yo. No? Kasi alam mo yung kapasidad mo, alam mo yung sarili mo. Yung alam mong hindi mo kaya, pero kailangan mong subukan. Kasi hindi mo naman malalaman ang isang bagay hanggat hindi mo sinusubukan. No, be willing to do something you have never done. Hindi mo pa nagawa dati. Kailangan mo lang magkaroon ng willingness, eagerness na gawin yung isang bagay para makuha mo yung pinapangarap mo or yung makuha mo yung isa sa mga ginagol mo. Ayun po, na maiksi lang po, tapos na po ata tayo. And ito po, never stop chasing your dream and make it your inspiration. It will drive you to do your best every day. May inspired po tayo, no? May inspired po tayo sa mga pangarap na I do believe lahat po tayo may pangarap. Lahat po tayo, no? May mga inspiration sa buhay. Lahat po tayo may gustong marating sa buhay. And we're blessed and thankful kasi nandito tayo sa napakagandang opportunity na pwede talagang mangyari. Yung imposible, nagiging posible. Ako nga po, na hindi ko po talaga lubos maisip. Lagi kong, kapag ka nasa sasakyan ako, lagi ko naisip,
never ko talagang naisip na magkakaroon tayo ng ganun. Magkakaroon tayo ng sasakyan. Hindi ko rin maisip na magdadrive ako ng manobela. Yes, nagdadrive sa World of Fun. Na? So, ganun pala siya, no? Kapag ka naintindihan mo ang isang bagay, kapag ka naintindihan mo yung gusto mo sa buhay, no? Gusto mangyari sa buhay mo, no? Magiging posible ang lahat. Sabi nga po dun sa video kung naumpisahan po natin kanina, ano ba yun? Dahil ko nakakalimutan yung tagline na yun. Your decisions will define your purpose. And your purpose will unleash your potential. Kailangan mong i-unleash, kailangan mong ilabas yung potential mo kasi lahat tayo may potential. Tama? Lahat po tayo may potential. Yung potential po natin, kailangan nating ilabas. Kung hindi, kung hindi mo ilalabas, saan mo yan gagamitin? Nasabi nga po nila, ang pinakamayaman na tawag dito, pinakamayaman na pwesto or ano ba tawag dito, lugar sa mundo, no? Ay sa sementeryo. Bakit? Ang daming pangarap, ang daming potential na naibaon. No, ang daming pangarap na naibaon doon. Lahat po tayo may pangarap. And pwede mong makuha 'yun. Pwede nating makuha 'yun. Ang gawin lang po natin, no? So gawin natin yung best natin every day. Gawin natin yung best natin para makuha yung mga pangarap na 'yun. Ayun lamang po na maraming salamat po sa lahat. And napakasimple lang po ng ating slide. So hopefully po maayos pa po natin ito kasi ang dami pa pong kulang. Ang dami po natin gustong i-share, no? Pero yun lang po muna kasi nahihiya pa po tayo masyado. Medyo nahihiya pa po tayo and ayoko pong magdrama, no? Ayoko po na nagdadrama. Dapat happy lang tayo para happy vibes na attract lang po natin yung happiness po. No? Maraming salamat po and back to you po, Mentor Mike. Ayan. Sabi ni Mentor Ikay, anong ma-advise mo, sa mga nag-hit ng rank up from Mentor Ikay? Yan, so thank you so much po, Mentor Ikay. Big help po, no? So, ayun po, ang ma-advise lang po siguro natin, wag po tayong matakot, no? Wag po tayong matakot na, kung alam mong, kung alam mo sa sarili mong nandyan na, wag mo sukuan. Ganun po yung naging experience po natin. Kasi nung una talaga, sabi ko, imposible kasi yung kalahati talaga, malayo pa sa katotohanan. 600, imagine 600. Pero first week pa lang po iyon. First week pa lang po yun. So, hindi ko din naman talaga siya totally sinukuan talaga. Hindi ko talaga din siya tinigilan. So, may mga naging, ano talaga tayo, inilaban talaga natin na nag-talk, nag-prospect, yung mga dating mga, ano tawag ito, mga naging ano natin, pina-follow up po talaga natin. So yun lang po, wag po nating sukuan yung naumpisahan. So ang ano lang po doon is wita, whatever it takes. Yun po yung naging ano ko po siguro dun sa pag-hit po na yun. So kailangan lang po natin lagpasan. Yan po, wita po, tama po sa ano na yun, yung laban na yun. So, syempre, first, ano pa lang po yun, first level po lang. Actually po, ang dami pong nag-expect, Ruby daw po ang i-hit natin kasi super nga po yung kabila. So, ang nangyari, nag-expect din po tayo. Pero sabi nga po nila, kapag ka nag-set ka pala, di ba lagi po natin din narinig, kapag ka nag-set ka pala ng mas mataas, syempre mag-set ka pa ng mas mababa. Kapag hindi mo na ako yung mataas, at least nakuha mo yung mababa. Actually po yung, totoo po, ang in-expect po kasi is, ang dami nagtatanong Ruby. Kasi nag-suffer nga po yung kabala. Yung nangyari po kasi doon, nag-expect din po ako kasi that time, second week po or third week po ata yun, may tinok kaming ano, na client. Siguradong sigurado na siya. So actually, kakatok pa lang, tapos may PPI na dapat siya agad. Ang nangyari, may mga circumstances po talaga na hindi natin inaasahan. Hindi po natin inaasahan, pero ang maganda po doon, positive pa rin naman po yung tinok natin yun. And hopefully this month po, nagsabi naman po siya, whatever it takes, babalik siya. So, yun po ang nangyari. So, expected ko na po kasi talaga, second week talaga, tapos na. Second week, third week, tapos na. Ganun nga po, may mga nangyari po talaga na hindi natin inaasahan. So, part po ng journey, kasi kung kailan alam mo, ang ano kasi doon, hindi talaga siya magiging smooth. Challenging talaga siya. Hindi mo siya makukuha ng ganun-ganun ng kabilis kasi hindi mo mararamdaman yung challenge, hindi mo mararamdaman yung ang sarap palang ipaglaban. Ganun, hindi mo mararamdaman yung ganun na senaryo na wala kang dinaan ng challenge talaga. So, kaya yung mga ganong senaryo sa buhay natin, ang maganda doon, naging basihan natin para hindi ka lang
Hindi porket nakuha mo yung hindi porket hindi mo nakuha yung goal na yun is itigil mo na. Kailangan mo talaga ding magkaroon ng plan B na tinatawag. Kailangan mo ituloy. Kailangan mo ituloy yun kasi syempre nandun ka na ikalagitnaan na eh. Kailangan sumuko ka pa. Kailangan mo din talagang magkaroon ng wita attitude. Yun lamang po, Mentor Ikay. Thank you so much po. Ay, grabe yan, no? Oo, sobra. Napaka-inspiring talaga. Vita, ilaban hanggang dulo. Ang galing. Grabe at grabe. Grabe. Goal gather talaga ang Mentor Arlene. So again, congratulations, Mens. Grabe, sobra kaming na-inspire, sobra kaming na-motivate lalo na i-push through ang rank up at iba pang mga goals na gusto namin ma-achieve dito sa negosyong to. Sa mga mentors, meron pa bang mga magtatanong? Ayan, may tatanong sana ako kaso baka masyadong mahaba. Sige, tatanungin ko na. Okay, last na siguro to. Mentor Arlene, ano yung pinaka matinding laban sa buhay mo na sobrang grabe na parang you're almost parang mag-give up pero hindi nangyari. And paano mo siya na-overcome? Dito sa negosyo natin sa Ayong Mobile. Yung ano, Mens, siguro yung unang-una, Mens, hindi lang itong pag-rank up, siguro yung talagang inilaban natin. Actually po, yung pagkuha po natin ng card talaga. Ikwento ko na lang din po, hindi po natin nakwento kanina. Ang nangyari po kasi doon sa card talaga is dapat, September pa yun last year kasi nag-declare tayo, so hindi natin nakuha ng September. Tapos, nag-try tayo. No, nag-try tayo, tapos, hindi rin ulit nakuha. So, January, event po natin ng ano, ng MVP. Ganun po yung kwento niya, no? Ayoko na po talaga nun mag-ano talaga. Ayoko nang maglabas. Marami po actually time kwento. Isa lang po ito, no? Ayoko na pong mag-ano, ginive up ko na po yung part ng, kasi lagi natin, kailangan natin maglabas ng resulta. Ginive up ko na po yung actually. Yung paglalabas ng first car. Hindi ko na po talaga siya inisip. Hindi ko na din talaga siya nilaban. Pero sabi nga, minsan kung kailan malapit ka nang bumigay, saka ibibigay. Yun yung mga tagline. Yung mga bagay na gano'n na hindi natin inaasahan. Um, kumbaga yung point kasi ng buhay natin minsan, yung mga sitwasyon natin sa buhay, test lang po yan sa atin. Actually, hindi siya problema. Test po sa atin para magkaroon tayo ng testimony. No? Ang nangyari po doon, nakakatuwa lang kasi January po siya actually na-approvean. Malapit na po sa event. No, January 3 na-apply, January 6 na-approvean. Ang bilis po nang nangyari. So sa journey po natin ng pag-attempt na mag-car reveal last year, hindi po talaga nangyari. Ang nangyari, ginanon lang po ng Diyos. No? So January po natin na ilabas yung ating sasakyan. And then, yung point na yun ng buhay natin, alam po natin, no, yung sa sitwasyon po natin, hindi din po ganun kadali nung time na yon. Kasi actually po that time is financially struggle po tayo. Financially struggle kasi paano ka magsusurvive kung financially struggle ka? Pero maganda po doon, survivor. Survivor po tayo. Na, so, ang nangyari po kasi doon that time, nawala ang ads ko. Nag-off. So, paano ka magsusurvive? Kasi doon po tayo kumukuha ng source natin. Nawala ang ads. Ano? So, parang sabi ko, hindi makapaglabas ng sasakyan, walang ads. Nahirapan magpa-pay in. No, doon po ako minsan, doon po, no, sabay-sabay. Doon po, ganun po yung nangyari. No, so, ang maganda doon, hindi ko rin po maisip. Basta ang nangyari lang doon, survivor tayo. Survivor tayo, yun lang po ang maganda doon. No? Kahit na dumaan tayo sa ganung mga pagsubok sa buhay natin. No, so kasi ang that time naisip ko na din talaga tama pa ba yung ginagawa ko? Tama pa ba yung ginagawa ko? Nasa tamang ano pa ba ako? Nasa tamang daan pa ba ako? Tamang daan. Nasa tamang path pa ba ako, no? So tama pa ba na nandito ako sa mo? Dumating na po ako sa point ng ganun ng buhay ko na. Parang kasi sabi ko noon pag hindi ako pag hindi naging okay na nandito ako sa Worldwide, babalik ako ng Japan. Oh, may choices, no? May option. Kasi po, ang totoo po, meron pa po ako remaining visa po sa Japan. Kasi ang naging ano ko nun, pag hindi nag-okay sa akin, o hindi nag-workout sa akin, yung I am World, nagbabalik ako ng Japan. May option po ako. That time, ano? Pero hindi ko po namamalayan, nakaka-survive po ako. Nakaka-survive na po tayo dito sa Pilipinas at nakalimutan ko na po ang Japan na balikan. No? Nakalimutan ko na po siya. No? So,
nung time na po na yun, January, so na-overcome na po natin yung mga ganong bagay. Hindi ko rin po ma-imagine din. Hindi ko, parang lalo lang pong naiisip, no? Yung mga imposibleng bagay nagiging posible dahil sa Diyos. Kasi meron siyang itinuturo na something po sa atin. Meron siyang pinapagawa na hindi mo ma-appreciate, no, yung mga bagay na bibigay ko sa'yo hanggat hindi mo pagdadanan yung ganito. Parang ganun po siya, ano, so na-appreciated po lahat ng yun. So yun lang.